Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ang kwentong aking pinili ngayon, wala itong gaanong drama, simpleng-simpleng kwento lang. Ngunit mas pinili kung ito ang basahin kasi nakaka-inspire ang kanyang kwento. At gusto ko ring ipahiwatig dito ang magandang credit sa ating mga kapatid sa LGBT. Alam ko ang higit na nakararami sa ating samahan ay kasapi ng LGBT. Kaya pakinggan nyo ang kabuuan ng kwento at sigurado akong may inspire din kayo kahit papaano. Ang kwento ay pinadala sa akin ng ating kasamahan, nagpapatago siya sa pangalang Doming. Magandang araw, Tito Makoy. Ako si Doming. Isa akong civil engineer at instructor sa civil engineering. Ang kwento ko, Tito Makoy, ay tungkol sa maaaring mangyari sa isang kagaya ko. Kung instructor ka sa college, may mga manunukso, may mga aakit, at may manunubok. Maaaring makatanggap ka nga ng indecent proposal o kaya indecent offer. Meron akong isang estudyante, tatawagin ko siya sa pangalang Juancho. Si Juancho ay isa lang na average student, ngunit kitang-kita kong masigasig din ito sa kanyang pag-aaral. Galing sa isang pamilya na sa tingin ko, Tito Makoy, hikahos din lang at pilit na iginagapang ng kanyang mga magulang para mapagtapos. Noong huling taon niya sa College of Engineering, magfa-final exam na ng first semester, pinagmamasdan ko itong si Juancho. Tila yata ang lalim at ang layo ng iniisip niya. Sa tingin ko, Tito Makoy, merong problema ang bata. At tama nga ako. Problema sa pangbayad ng tuition fee. Nagkasakit raw ang kanilang ina, kinapos sila ng budget. Kailangan niyang makakuha ng final exam kasi kailangan niyang pumasa. Kailangan niya ring matapos na ang engineering course ngayong taon ng pasukan. Ang paaralan kasi namin, Tito Makoy, masyado talagang mahigpit ang patakaran pagdating sa tuition. Walang tuition, walang examination. Kung hindi ka makakakuha ng exam, mahirap din kasi hindi lahat na instructors ay may konsiderasyon sa mga estudyante. Ito'y kung magbibigay sila ng special exam. Dahil dito, Tito Makoy, malaki ang takot ni Juancho na baka bumagsak siya kung hindi siya makakakuha ng final exam. Kaya naman naglakas loob na lumapit sa akin itong si Juancho. Baka raw pwedeng matulungan ko siya sa kanyang problema. Ako naman, Tito Makoy, dahil nga sa nakikita kong porsigido ang bata, pagkakataon ko ring tumulong, pinahiram ko siya ng kanyang kinakailangang halaga para makapagbayad ng tuition fee. At sa maikling kwento nga, Tito Makoy, nakakuha siya ng final exam at pumasa sa lahat na subjects noong semester na iyon. Noong semestral break na, Tito Makoy, pumunta sa bahay ko itong si Juancho. Ako nga pala, Tito Makoy, nakatira mag-isa sa aking bahay. Alam mo na, Tito Makoy, ang mga katulad ko kadalasan talaga namumuhay na mag-isa. Si Juancho, tuwang-tuwa ito at nagpapasalamat sa akin. Humihingi rin ng palugit sa kanyang pagbabayad sa nahiram niyang pera. Ngunit ang sabi ko sa kanya, Tito Makoy, huwag siyang mag-alala. Magbayad siya kung kailan meron na siyang pambayad. Hindi ko siya sisingilin. Alam mo, sir, maraming salamat po talaga. Alam niyo po talagang nakakahiya yung ginawa ko na paglapit sa iyo. Ngunit talagang kinapalan ko ang aking mukha. Kaya malaki rin ang pasasalamat ng mga magulang ko. Naikwento ko kasi sa kanila na ikaw ang nagpahiram sa akin. Ito, Tito Makoy, ang wika ni Juancho na nakangiti at nagkikwento ng malaking pasasalamat ng kanyang mga magulang. Habang nagsasalita itong si Juancho, inakbayan niya ako. Tumitig ito sa akin ng seryoso ng kaunti. Alam mo, sir, sana wag mong iisiping kawalang respeto ito. Sinasabi ko sa iyo, mataas na mataas ang tingin ko sa iyo. Mataas na mataas ang respeto ko. Ngunit bilang pasasalamat ko sa iyo, sir, malaya ka ngayon sa akin. Yan ang wika sa akin ni Juancho na medyo naguluhan ako at nabigla. Juancho, anong ibig mong sabihin?
Ano yung malayang-malayang sinasabi mo? Yan Tito Makoy ang tanong ko sa kanya. Sir, malaya kang gawin kung anong gusto mo. Seryoso. Ngunit sinasabi ko sa iyo na ganoon pa man, mataas na mataas ang respeto ko sa iyo kaya huwag ka sanang magalit. Pasasalamat lang ito, sir. Iyan Tito Makoy ang wika niya sa akin na seryoso ngunit tila dinadaan lang sa pabiro-biro sa akin. Nakangiti ito at nakatitig. Walang hiya ka. Anong akala mo sa akin, Juancho? Baka akala mo yoga lang ang alam ko. Alam ko rin ang Aikido. Yan naman Tito Makoy ang medyo pabirong sagot ko kay Juancho na may pagkahalo ring seryoso. Hindi nga sir, alam ko. Sabi ko sa'yo na yan ang respeto ko. Alam mo bang sa'yo lang talaga ako nagkalakas ng loob na magkwento ng aking problema. Kasi nga sir, mataas talaga ang tiwala ko sa'yo. Iyan muli Tito Makoy ang tila pambawing salita sa akin ni Juancho. Pambawi Tito Makoy kasi tila natakot itong magalit ako sa kanya. Subalit kagad ko namang pinawi iyon. Juancho, kalimutan mo yan at wag na wag mong gagawin yan kahit kanino. Alam mo Juancho, tinulungan kita kasi nakikita kong karapat dapat kang tulungan. Hanggang doon lang yun. Kaya tumigil ka dyan baka gamitan kita ng Aikido. O kaya baliktarin kaya natin Juancho. Ikaw kaya ang pakainin ko ng akin. Kaya mo ba? Kaya tumigil ka dyan. Tumigil ka sa indecent proposal mo na yan. Yung indecent offer mo. Wala yan. Hindi ko yan kailangan. Hindi mo yan kailangan gawin at wag na wag mong gagawin yan. Yan Tito Makoy ang medyo mahaba-haba ng konting pasermon ko sa kanya para tumigil na nga itong si Juancho. Sa aking pagtatapos, humingi ito ng dispensa sa akin at nagpapaliwanag na ang kanyang sinasabi sa akin ay bilang raw pasasalamat lang. Linawin ko lang sa iyo Tito Makoy, ako kasi ladlad ako Tito Makoy. Ngunit hindi ako nagko-crossdress at hindi rin pumipilantik ang aking mga daliri. Alam kasi ng mga estudyante ko ang pagkatao ko dahil hindi ko naman ito inililihim sa kanila. Kaya ganoon na lang siguro ang naisip ni Juancho at ganoon ang kanyang ginawa. Meron siyang indecent offer sa akin. Dinaan niya nga lang sa may halong pabiro. Ako Tito Makoy nakikipagbiroan din talaga sa mga estudyante kong lalaki. Minsan nga kung nagiinuman sila napapadaan ako, tumatagay din ako ng 2 o 3 beses. Yung makiharap lang sa mga estudyante ko at makisama sa kanila. Tapos umaalis din kaagad ako kasi Tito Makoy hindi ako pwedeng ganap na makapag-inuman sa mga estudyante ko. Unethical yan. Saka isa pa Tito Makoy, ang patakaran ko sa kanila kung iinom, pwede naman basta wala silang klase. Iyan marahil Tito Makoy ang dahilan kung bakit malapit din ako sa mga estudyante ko kahit papaano. Maluwalhating na iraos ni Juancho ang kanyang pag-aaral. Graduate ito ng civil engineering. Ang problema, hindi kaya ng kanyang mga magulang na pumasok siya sa review class para sa licensure exam. Dahil din sa nakikita kong porsigido nga itong si Juancho, ipinagamit ko sa kanya ang lahat ng mga review materials ko noong dumaan din ako ng review para sa licensure exam. At kung weekend Tito Makoy wala akong pasok, pinapapunta ko siya sa bahay para turuan ko. Ito Tito Makoy ang ginawa namin. Nag-self-review itong si Juancho, tinutulungan ko din at tinuturuan ko sa ibang area ng exam, yung mga nahihirapan siya sa tingin ko. Pagkatapos na makakuha ng licensure exam nitong si Juancho, ako talaga Tito Makoy ang parang excited na excited. Abang-abang ko sa internet ang araw ng release ng resulta ng exam. Nung araw na nakatakdang ilabas ang resulta ng examination, excited akong masyado Tito Makoy. Umaga noon, wala pa akong klase. Pagbukas ko ng internet, nag-browse talaga ako. Hinanap ko kaagad ang pangalan ni Juancho. Alam mo Tito Makoy, napalundag talaga ako ng mataas at napasigaw kahit na mag-isa ako sa bahay.
Yun ay nung makita ko ang pangalan ni Juancho na isa sa mga nakapasa. At hindi lang doon Tito Makoy nagtapos ang aking kasiyahan kasi kaagad akong tumakbo sa bahay ni Juancho. Alam ko kung nasa ang barangay siya nakatira, ngunit hindi ko talaga alam ang eksaktong kinaroroonan ng kanilang bahay. Pagdating ko sa kanilang barangay, nagtanong-tanong lang ako. At pagdating ko sa bahay nila Tito Makoy, alam nyo po, hindi ko talaga alam kung bakit. Pakiramdam ko ako ang nakapasa. Para akong lumilipad sa aking paglalakad pagbaba ko ng sasakyan ko. Subalit sa aking pagiging excited, pinilit ko ring maglakad ng normal para hindi mahulaan ni Juancho ang aking pagpunta sa bahay nila. Inabutan ko sa bahay nila si Juancho Tito Makoy, meron itong tinatapos na design ng bahay. Rumarakit na pala itong si Juancho sa designing. Naroon din ang kanyang mga magulang. Nung ipakita ko kay Juancho ang printout na aking daladala, yung listahan ng mga pumasa, bigla ito Tito Makoy napasigaw. Yes! Yes! Woo! Yes! Sir! Thank you sir! Yes! Yes! Yan Tito Makoy ang naglululundag at sumisigaw na si Juancho. Sumisigaw ito sa tuwa. Ako naman Tito Makoy, lahat ng ngipin ko yata nakalabas dahil sa aking tuwa. Masayang masaya ako, masayang masaya kasi kahit papaano naging parte ako ng pagpasa ni Juancho. Ngunit nung yumakap sa akin ang kanyang nanay, umiiyak ito, nagpapasalamat sa akin. Ewan ko ba Tito Makoy kung bakit bigla rin akong inabutan ng kadramahan. Naantig kasi ako sa pagyakap ng kanyang nanay at sa pag-iyak nito, iyak ng pasasalamat at iyak ng kasiyahan. Kasi nga Tito Makoy, kitang-kita ko naman na mahirap din lang ang kanilang pamilya. Ngayon umiiyak siya kasi engineer na ang kanilang anak. Lumipas ang mahigit isang taon Tito Makoy, hindi ako kumuha ng load sa summer classes. Kaya bakasyon ako buong summer vacation. Sabadong umaga noon, nagulat ako nang merong biglang tumigil na maliit na truck sa tapat ng bahay ko. Meron itong mga kargang hollow blocks, dinidiskarga sa harap mismo ng bahay ko. Sumunod pa ang isang maliit na truck, meron ding kargang buhangin at semento. 6 katao lahat ang abalang nagdidiskarga ng mga materyales sa harapan ng bahay ko. Alam mo Tito Makoy, nainis ako kasi bakit sa harapan pa ng bahay ko tinatambak ang mga ito. Lumabas ako ng bahay. Sandali. Nagkakamali yata kayo ng pag-deliver ng mga materyales. Alam mo wala akong ino-order na ganyan. Kaya wag niyong itambak dito sa harapan ng bahay ko. Ito Tito Makoy ang saway ko sa mga trabahador. Sir, hindi po kami nagkakamali. Sigurado kami. Para sa'yo ito. Yan ang wika sa akin Tito Makoy ng isa sa mga manggagawa habang abalang-abala sa pagdidiskarga ng mga materyales. Nakikipagtalo ako ng kaunti kasi gusto kong linawin sa kanila na wala nga akong in-order na ganoong mga materyales. Subalit Tito Makoy, dumating si Juancho, sakay ng kanyang motorsiklo. Itong si Juancho meron na palang motorsiklong sarili niya, kumuha raw siya ng hulugan. Nang makita ko si Juancho, alam ko na pakana niya lahat ito. Dahil Tito Makoy, sa pagdating ni Juancho, meron pang ibang mga manggagawang dumating sumunod sa kanya. Alam mo po ang ginagawa ni Juancho, pinadali-dali niya sa kanyang mga manggagawang pinabakuran ang harapan ng bahay ko. Juancho, loko-loko ka talaga. Alam mo naman sigurong wala akong pambayad sa iyo kaya wag mo kong sisingilin dyan. Huwag mo kong bibigyan ng problema dito sa kagagawan mo. Yan Tito Makoy ang wika ko sa kanya. Sir, nako naman, matagal na pong bayad ito. Ang totoo nga niyan po, ako pa ang merong utang sa iyo. Yan Tito Makoy ang wika sa akin ni Juancho na tumatawa. Pinaganda ng husto ni Juancho ang bakod sa harapan ng bahay ko na libre, wala akong binayaran kahit isang kusing. Fast forward muli tayo Tito Makoy
Sa ngayon, si Wancho ay nagtatrabaho na sa DPWH at nangungontrata din ng mga private projects. Natulungan niya ang kanyang mga magulang na mapag-aral ang kanyang mga nakababatang kapatid. Ngayon si Wancho malayong malayo na ang kanyang buhay kung ikukumpara noong buhay niya noong estudyante pa lang ito. Sa kasalukuyan, Tito Makoy, mayroon ng sariling pamilya itong si Wancho. Kinuha pa akong ninong noong ikasal siya. Talagang hanggang ngayon pinapakita niya ang kanyang malaking pagtanaw ng utang na loob sa kakaunti nga lang na naitulong ko sa kanya noon. At sa nangyari sa amin ni Wancho, Tito Makoy, at sa karanasan ko bilang instructor sa College of Engineering na isang bakla, masasabi ko na kung papairalin lang ang kalabuan ng pag-iisip at papairalin ang tawag ng laman, papairalin ang emosyon, maraming pagkakataong pwedeng makalalaki. Hindi rin malayo na makakuha ka ng indecent proposal o kaya indecent deal buhat sa mga estudyante. Meron ding posibilidad na para lang ipasa mo sa subject, makatanggap ka ng indecent proposal. Maraming posibilidad, Tito Makoy. Ngunit Tito Makoy, ako hindi ko talaga kayang pumatol sa estudyante ko. Kahit pa sabihin nating dating estudyante kung tapos na sa pag-aaral. Liban pa dyan, Tito Makoy, alam nyo po kaming mga bakla, kaming mga nasa LGBT. Kahit ganito kami, hindi naman mga kalandian lahat ang nasa utak. Mas madalas gumagamit din kami ng aming puso. Minsan nga dahil sa paggamit namin ng puso, may mga pagkakataong naaabuso kami, nabibigyan ng ibang kahulugan ang pagtulong. At sa kaso namin ni Wancho, Tito Makoy, masasabi ko rin na maswerte ako sa pagtulong ko sa kanya kasi tinulungan niya talaga ang kanyang sarili. At masayang masaya ako na naging bahagi ng pagbabago ng kanyang buhay. Totoo nga talaga, Tito Makoy, na masayang tumulong, lalong-lalo na sa mga taong nagpapahalaga sa tulong na ibinibigay mo. Yung mga taong tinutulungan din nila ang kanilang sarili. Tito Makoy, aaminin ko sa iyo sa mga ganitong sitwasyon, nakakaramdam ako ng kasiyahan. Yung magandang resulta ng pagtulong, diyan nakakahanap kami ng pansamantalang kasiyahan. Pansamantala lang, Tito Makoy. Siguro hindi lahat ng mga kasamahan ko sa LGBT ay sasang-ayon sa sinasabi ko, ngunit ang sasabihin ko lang po ay base sa aking pakiramdam. Yung mga sitwasyon na gaya ng sa amin ni Wancho, instructor at estudyante, masaya talagang tingnan. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking simpleng kwento. Sana po basahin nyo at piliin nyo ring itampok dito sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Doming. Maraming salamat, Doming, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam ko maraming may inspire dito sa kwento mong ito. At saludo ako sa iyo. At sang-ayon ako sa sinasabi mong masaya at masarap tumulong sa mga taong nagpapahalaga sa tulong natin. Yung mga taong tinutulungan din nila ang kanilang sarili. Ngunit dito sa huling bahagi, sinabi mo dito na isa pa dyan, Tito Makoy, kami na mga bakla kahit ganito kami, hindi naman kalandian lang ang nasa utak namin. Gumagamit din kami ng puso. Alam mo ang reaction ko dito sa sulat mo, itong bahaging ito ng sulat mo, hindi naman lahat na tao tinitingnan kayo sa kalandian lang o kung ano-ano. Mas marami pa rin ang tinitingnan kayo sa inyong kakayahan, tinitingnan kayo sa inyong mga kabutihan. Meron sigurong mga mangilan-ilan na tinutulungan mo na nga kung ano-ano pang sinasabi, iba pang kahulugan ang iniisip sa tulong mo. Merong mga mangilan-ilan na ganyan. Ngunit ang masigit pa rin nakararami, tinitingnan kayo sa inyong magandang ginagawa. Alam mo, siguro natatandaan mo na minsan sinabi ko sa isang kwento na sa mga magulang daw, ang magulang daw na mayroong anak na bakla, iyan ang mga masiswerteng magulang. Kasi pagtanda nila, yung anak nilang bakla ang mag-aalaga. Yun nga talaga ang mga kadalasang nakikita ko. Tumanda na yung mga magulang, matandang-matanda na, ang nag-aalaga talaga yung mga anak nilang bakla.
Yung mga ganyang bagay nagpapakita lang na tinitingnan kayo sa inyong kagandahang ginagawa. Kaya mabuhay ka, Doming. Ipagpatuloy mo lang ang iyong kagandahang loob at pagpapalain ka. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shout out kay Milandro Orbistondo. Maraming salamat, Mel, sa tuloy-tuloy na suporta. Milandro Orbistondo, maraming salamat. At shout out din kay Tony Villa 8929 ng Santa Mesa, Manila. Maraming salamat, Tony, sa tuloy-tuloy na suporta. At shout out sa inyong lahat dyan sa Santa Mesa, Manila. Shout out din kay Boy Tigazin. Pa-shout out po, Tito Makoy. Kaya shout out sa iyo, Boy Tigazin. At i-shout out ko din ang ating kapatid sa Hawaii, USA, Faustino Fabro. Tino, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Aloha sa iyo dyan at sa inyong lahat dyan sa Hawaii. Shout out din natin si Marcelo VG 7084. Tito, pa-shout out po, watching and listening from Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat Marcelo VG 7084. At shout out sa inyong lahat dyan. Ingat kayong palagi dyan sa KSA. Shout out din sa ating kapatid si Dominador Patawaran. Ito ang palaging sina-shout out ko kasi sabi ko nga baga sana makahanap ito ng forever. Pero Dom, palakas ka. Alam nyo mga kaibigan, itong kapatid nating si Dominador Patawaran, na-stroke pala siya, nagkaroon siya ng stroke. Kaya palakas ka, Dom. Hanggat maaari, iwasan muna ang mga fatty foods at dahan-dahan mag-exercise ka. Kinakailangang yung lagi kang pinagpapawisan dahil sa physical activities. Palakas ka, ingat palagi at hangad namin ang pagbabalik ng iyong sigla at lakas. Ganoon din sa ating kapatid si Alvin Kalalang. Alam nyo, dalawa silang lagi kong sina-shout out at hinihintay ko ang pagkakaroon ng magandang resulta. Shout out ko muli si Timothy Gonzalez 8071 ng California, USA. Timothy, maraming salamat at natutuwa kaming lahat na ligtas pala kayo, malayo kayo sa naganap na forest fire sa California. Ganoon pa man, ingat pa rin palagi. Sa muli mga kaibigan, yung gustong magpa-shoutout, pakilagay po sa comment sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko. Kasi kung sa old uploads nyo na ilalagay, malaki ang posibilidad na hindi ko yan mabasa. At sa mga gusto namang magpadala ng kanilang kwento, gustong magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.